Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At ako po ay naatasan ni Brother Lordy na talakayin itong expediency kasama na yung essential and incidental. Pero binigyan niya ako ng mahabang panahon para pag-aralan to mga kapatid. Hopefully, may deliver ko po ito sa inyo ng profitable. Ituloy na po natin. May objective tayo syempre sa ating pag-aaral. At kung mamaya kung may mga tanong kayo, sagutin po natin. Ang objective natin upang makita yung pagkakaiba ng essential, incidental, at saka yung expedient. Ito yung mga gagamitin nating paraan sa pagbibigay ng mga halimbawa sa Biblia at ipaliwanag natin ito batay doon sa konteksto. Sabi kanina nung first speaker, napakahalaga ng konteksto. Then, ipakilala natin yung isang bagay kung ito ay essential, incidental, or expedient. Then, sa huling bahagi, gagawa tayo ng isang mixing exercise para i-identify yung ating pinag-aaralan. Okay. Simulan natin yung expediency. Magbigay tayo ng kaisipan muna. Sigurado may mga magkakaiba na tayong kaisipan dito or idea. Ano yung expediency? At may papakita ko sa inyong larawan, subukan yung i-apply yung expediency. Nakita niyo mga kapatid? So, hindi ko nakikwento. Mamaya, dadaanan din naman natin to. Pero, just hold your thought. Then, let's continue. So, kung titingnan natin yung unang bahagi, itong gawain ito, kinakailangan talaga ng tiyaga para ito'y maisagawa. May spesipikong pamamaraan upang buhatin yung kabanatipan. Yung referensya natin, hindi ko na babasahin, tandaan nyo na lang, doon sa Numbers 4, verse 15. Then sa pangalawa, matalino yung mga tao eh. Gawin natin mas madali. Gawin natin mas madali. Gumamit tayo ng isang karo at ipahila natin doon sa bata. Simple, di ba mga kapatid? Effective. Kaya ganyan mag-isip yung mga tao eh. Yung referensya niya, makikita natin dito. Make it more easy. Expediency application. Then sa huling bahagi, susuportahan nito yung easy application. Maglalagay sila ng susuporta kung magkaroon ng aberya o magkaroon ng problema. Isang contingency plan. Ibig sabihin, hindi pala ito basta insidente lang. Talagang planado ito. Yung unang utos, kinakailangan buhatin. Yun talaga yung dapat gawin. Nagplano sila, ipahila na lang natin, isakay natin sa karo. At kung magkaroon ng aberya, maglagay tayo ng susuporta dyan. At ito yung nangyari. Batay sa inyong mga obserbasyon, yung ginamit na expediency, ginawa ba nitong mas madali yung pagsasagawa na sa ibinigay na utos? Yes. Palagay nyo, ginawa madali? Yes. Okay. Tuloy natin ang ating pag-aaral. What is expediency? Expediency means a lawful action that helps accomplish a command given by the scripture, but it is not itself commanded. So, gumamit tayo ng verse. Sabi dito sa 1 Corinthians 6 verse 12, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Alamin natin yung ibig sabihin niyan mamaya. And another verse, 1 Corinthians 10 verse 23, all things are lawful for me, but all things edify not. Ibig sabihin nito, mga kapatid, something may be allowed, but it must also help to accomplish God's command, not violate the scriptures, not change the command. Bawal baguhin. Kapag i-apply natin yung expediency, ito yung mga consideration na dapat nating isagawa.
Ano yung binigay na utos? Direct command. Gumamit ng isang kahoy na hawakan sa pagbubuhat ng taba ng tipan. Eh, bawal niyang hawakan. At saka may specific na bubuhat dyan. Yung angkan ng mga Levita, mga anak ni Kohat, hindi nila hahawakan direkta yung kaba ng tipan, doon lang sila sa handle. At meron niyang sing-sing na ginto, doon nila nilalagay para mabuhat. Ngayon kung kayo mag-iisip ng expediency dito, na hindi nyo lalabagin yung utos, ano sa palagay nyo ang pinakamaganda? Ang naiisip ko, hahabaan ko yung handle. Tapos marami kaming magbubuhat. Tapos pag napagod ako, sasakay na lang ako sa handle. Para binubuhat na nila ako, diba? Expediency. Ay, ano lang yun, mga kapatid. So tingnan natin, yung pa sinabi ko na gagamit sila ng handle, nasa sulat. Yes. Exodus 25:12 up to 14, upang madala yung kaban, kailangan na gumamit sila dito. Yan yung kahoy, mga kapatid. At gumagamit sila ng sing-sing na ginto, inilalagay nila dyan. So iwanan na natin yan. At least binigay ko sa inyo yung history niyan, mga kapatid. Tugon do sa direct command. Meron na ng direct command, tingnan natin kung nagsapo yung kanilang tugon. Eh, sinakay nga nila doon sa baka, sa karo. At ipinahil sa baka. Ginawang madali. Pero, based doon sa pinag-aaralan nating experience, nilabag ba nila yung principle? Yes, nilabag. Kaya, hindi ito basta pangyayari lang na ganyan. Nasulat yan. 1 Samuel 6, 7 up to 8, dadalhin ito sa pamamagitan ng 5 batang baka. Sinadya hindi. Hindi ba sinadya nila, mga kapatid? Pero talaga malinaw yung utos, pero malinaw din na sinadya nila na ibahin yung pagtugon doon sa utos. Okay. Sabi, huwag hawakan. Numbers 4 verse 15. Kapag hinawakan nila, baka sila yung mamatay. Yun ang sinasabi. Kailan nag-set up sila ng mga susuporta? Kilala niyo yung sino? Si Usa. Ayan. Yun ay si Usa, mga kapatid. At anong nangyayari sa kanya nang hinawakan yung kaban ng tipan? Namatay siya roon sa harapan ng Diyos. Gawin natin medyo mabilis. Pag sobrang bilis, ano nyo ako mga kapatid? Medyo papagalin nyo naman ako. Expediency means a permissible action helps carry out a command from Scripture without changing the command itself. Kung tutugon tayo dun sa utos, siguraduhin natin na hindi natin nilalabag yung utos. Yun po yung essence noon. At puntahan natin yung pinanggalingan nito dun sa bagong tipan. Expediency brought in 1 Corinthians 6 verse 12. Ano sinasabi dito? Kukunin natin yung context, yung immediate context. Kanina, simula pa lang ng pag-aaral natin, immediate context na yung sinasabi ng unang speaker. Pangalawang speaker, immediate ulit. Tingnan natin ito. Sabi dito, bago dumating yung verse 12, binanggit ni Pablo yung listahan ng mga kasalanan na ginawa ng mga taga-Corinto. Nandyan yung fornication, idolatry, and so on. Marami. Ganyan sila dati. Pero ang sinabi ng kapatid na si Pablo, sabi niya, pero kayo ay nahugasan na. Pinabanal na kayo, inaring ganap na kayo. Doon sa dati ninyong kalagayan. Ibig sabihin, ipinapaalala ni Pablo na meron na silang bagong buhay, hindi na sila dapat bumalik pa doon sa dati nilang nagpupuso na yan ano mo. dati nilang kasalanan. Okay. Dati rin. Talagang i-extend natin yung ating lunch. Yun ang ano nun. Okay. Tuloy natin.
flow of argument. All things are lawful. Hindi ito ibig sabihin, ito ay lisensya sa paggawa ng kasalanan. Sa context, titingnan natin, may ideya pala yung mga taga-Korinto na malaya kami. Pwede na ang lahat. Pwede namin gawin ang lahat. All things are lawful. Ganon nila ina-approach, mga kapatid. Kaya, kinontra sila ng kapatid nating si Pablo. Sabi ng kapatid na Pablo, not all things are expedient. Hindi lahat, sabi diyan. Hindi lahat yan na expedient. Hindi lahat ng bagay nakatutulong. At ano pa? I will not be brought under the power of any. Ibig sabihin, unscriptural things. Hindi dapat maging alipin kahit lalo na mga kasalanan. Hindi nararapat. Nagrason na naman yung mga taga-Korinto. Sabi, hindi ba yung pagkain para sa tiyan? Tingnan ninyo kung paano may rason. Ang kanilang reasoning ay natural lamang yung desire. Kung yung pagkain, natural lang yan para sa ating tiyan. Mamaya kakain tayo. No? It's natural. Kaya, kung merong pagnanasa, natural lang yan, ibigay yung kinakailangan, yung ninanasa. Sinagot ulit sila ni Pablo ayon sa konteksto. The body is not for fornication. Hindi ibig sabihin na ninanasa ng mga kapatid sa Korinto, yung fornication is gagawin nila. Kasi hindi yun para sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay para sa Panginoon. Hindi na doon sa mga dating gawain ganon, mga kapatid. Tuloy natin. Tunin pa din natin yung context. Ang katawan ng isang Kristiyano ay bahagi na ni Kristo. Tayo nasa katawan ni Kristo, ibig sabihin bahagi ng katawan. Kaya hindi dapat iugnay yung pagkakasala. Kung dinidesire o may desire yung mga tao na gumawa ng pagkakasala, hindi yan license. Hindi natin pwedeng sabihin na all things are lawful. Sabi ng kapatid na Pablo, all things are not expedient. Pero titingnan natin dito, yung inyong katawan ay mga sangkap ni Kristo. Ngayon, kung tayo naman ay pasasakop sa mga masamang gawain, patutol, ibig sabihin, isang katawan ka nun. Isang katawan ka sa paggagawa ng kasalanan. Ngunit, ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Kaya, hindi natin pwedeng pagsamahin yung dalawa. Yun yung sinasabi ng context. All things are lawful, but not all expedient. Yung batayan ng ating otoridad, siyempre yung bagong lipan. Walang iba. Tingnan natin yung verse, alam na natin to. Ang lahat ng kapamahalaan ay binigyan sa akin sa langit at sa ibabaw ng lupa. Sa ating Panginoong Jesucristo, Matthew 28 verse 18. Colossians 3 verse 17. At ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, authority. There's a figurative language, metonymy. Ibig sabihin, changing the name from one thing to another to derive the idea of the author. Ang idea, it is authority, mga kapatid. Scriptural guide, ay siyempre sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo ng lubos sa bawat mabubuting gawa. At yung hindi pwede, hindi kasama, kapag hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Tingnan natin yung relationship between expediency and command. Gumamit tayo dito ng structure. Yung command, kumuha tayo ng example, Matthew 28 verse 19, humayo at mangaral. Yung expedient dito ay paggamit ng microphone. Ngayon, gumagamit ako ng microphone. Nadidinig ako hanggang doon sa dulo, it is a very expedient and not violating the scripture. Yung iba, may mga sasakyan, nakarating dito. Maybe yung iba nanonood sa live stream ni Brother Jun Dayosa.
At pagkakatipon, Heaven ng 25, gumagamit tayo ng church building. Pag wala pang church building, nagkakasala tayo. Hindi tayo nagkakasala. This is expedient method. O kaya naman, nasa upuan kayo ngayon. Pag ba kayo nakatayo, nagkakasala tayo. Hindi tayo nagkakasala. This is expedient method. At another command, umawi. Ephesians 5 verse 19. Gumagamit tayo ng songbook. Kanina naka-projector. May pagkakamali ba doon? May nababiolate ba tayong batas? Wala tayong nababiolate. How to align the essential, incidental, and expedient. Kailangan hindi ito magkakalaban, mga kapatid. Yan ay magkaka-align. Paano ito? Yung essential, syempre, kailangan. Commanded by God. It is required. Baptism. Lord's Supper. Syempre, pananampalataya. Ano pa? Incidental. Isang bahagi yan. Hindi kondisyon. Not required. O nandun siya sa kalagayang neutral. Sa paggamit ng container, type of container, location, order of service. So, yun yung example natin pagdating sa incidental. Then, expedient, angkop na paraan. Help to accomplish the essential without changing it. Use of microphone. It is expedient. Small cups, pagdating sa Lord's Supper, then building and any kind of water in baptism. There's a different type of kind of water. Dagat, ilog, nasa drum, and so on. Key principle. Pag sinabing essentials, must do. Pag sinabing incidentals, may choice. Pagdating sa expedient, lawful ways to carry out essentials. Ilagay natin dun sa map. Think of it like a map. In essential, ibig sabihin destination. Then incidental, on the way route. Andun siya sa route. Then expedient, like vehicle, you take together to go get there. Okay, just hold on. Gamitin natin itong example na to. Baka mas madali natin maintindihan. Magkakaroon tayo ng alignment. Incidental, ibig sabihin, on the way. And on the way, you can use a butch. Or, pwede kang gumamit ng kalesa. Meron kang kotse, pwede mong gamitin. It is expedient. Ano yung essential? Destination. Si Brother Alan galing sa kanyang bahay. Mangangaral siya sa bahay ni Marian Rivera. Kaya lang, nagkape muna siya doon sa daan. Pero nakarating din siya at the end. May mali ba doon, mga kapatid? Isinama niya si Brother Lorde, nagkape, nalig. Pero nakapangaral din sila. May mali ba doon? Nakukuha niyo, mga kapatid. Mali yun eh. Let's continue. Biblical principle of expediency. Siyempre, must be lawful. Expediency cannot violate Scripture. Mga tayo ng verse. Ito kanina pa natin ginagamit. Then, ang example natin, using songbook to sing. It is a lawful. Adding mechanical instrument, it is not a expedient because it's changed the command to sing. Ang utos ay umawit. Ayon doon sa Ephesians 5 verse 19. Kaya, hanggang ito masaya, sabi kanina ni brother, ano yung huling bahagi? Sincere, pero not lawful. Another biblical principle, must edify. Expediency must be like the building of the church. And ang example natin dito, gaya ng ginagamit ko ay using a microphone. So everyone here edify.
Another principle, must not cause division. Kumuha tayo ng verse. 1 Corinthians 1 verse 10. Huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip, isa lamang paghatol. At for the biblical principle, syempre, hindi po pwede yung human tradition. Hindi po yan sinusuportahan ng expediency. Ito yung verse natin, Mark 7:7 up to 8. Sabi ko nga, hindi po pwede yan. Example, sign of the cross, after praying. Nasaan niya sa Biblia? So, hindi po yan sinusuportahan ng expediency. Sabi nila, mas ano to mas nararamdaman namin na talagang nandun. Kasi yung sign of the cross, yung isa, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo, lahat binabanggit namin. Ay kayo pag nananalangin, Ama, tapos Anak lang, wala yung Holy Spirit. Sa kanila kompleto, kaya mas nararamdaman nila. Pero wala ito sa kasulatan. Kumuha tayo ng example. Sabi ko sa inyo kanina, magbibigay ako ng example. Practical example, baptism. Anong meron sa baptism? Siyempre, yung command. Ano yung command? To be baptized. Wala na iba. At yung specific in water, immersion. Incidental in baptism, ayun yung lugar, mga kapatid. Huwag kayong malilito. Kanina nagbili ako ng map, yung road map. Doon sa road map, kung yung mga mangal ay nagkape, wala naman silang nalalabag na doon Wala namang mali doon. Ngayon, kung nag-baptize doon sa ilog, o kaya ng swimming pool, o baptistry, o kaya sa bahay, wala tayong nalalabag doon. Ibig sabihin, hindi tayo pipili ng isa lamang para gawin nating batas. Lahat yan ay tinatanggap. Ang mahalaga, ma-execute yung baptism. Then expedient, who's performed baptism? Any person. The Bible does not specify a special office. Ano yung tools? Yung ginagawa ng tao to assist. Ina-assist lang natin yung ibabaptize. Wala yung dahil binaptize ko siya, nasa akin yung authority. Dahil ako nag-baptize sa aking Kristiyano, sigurado ligtas yung babaptismuhan. Hindi yun gano'n mga kapatid. It is a expedient in baptism. Steps going to baptistry or help, tumutulong lamang tayo na i-immerse yung tao. Pero hindi yun otoridad, mga kapatid. Ano po? Tayo po ay isang experience once na ginagawa natin ang ganitong bagay. In baptism, i-align ulit natin. Essential, incidental, and expediency. Essential, what's God directly command? It is required for obedience. Ito yung verse natin, yung mga bases. So, doon na tayo. Example, a person must be baptized, done for the remission of sins. Incidental, details not specified command may vary without affecting obedience. So, yung location, makaka-apekto ba ito sa obedience, yung location? Makaka-apekto ba yung time para sa obedience? O kaya naman yung setting, kung public o private, pag tayo magbabaptize, maapektuhan ba niyan yung obedience? Hindi. O kaya naman, state of a baptizer. Maapektuhan ba din yan yung obedience? No. Expediency, lawful way, carry out command effectively without changing it. So, using a baptistry instead of a river or sea. Choosing a suitable place. Then, accomplished by anyone who understands how to do this. Siyempre, ito po yung kinokontest ng iba. Kung lahat ay pwedeng mag-baptize, ay di tumawag na lang ng magbabautismo. Kasalanan mo yan pag hindi mo ipiniliwanag kung paano ginagawa yung pagbabautismo. Ikaw na yung nagkasala doon. Kung basta ka tumawag, sige, bautismohan mo. Hindi nga niya alam kung paano gagawin.
ipakilala mo sa kanya kung paano magagawa yung bautismo. Okay. Simple alignment. Essential must be done. Commanded by God. Incidental can vary, not specify. Incidental, help to fulfill a command properly. Then, key insight natin, the command essential is fixed. Pwede ba nating yung bautismo, sasamahan ba natin ng wisik at saka buhos? Ay, fixed po ito mga kapatid. Then, pagdating sa incidental, the details incidental may change. Pwede magbago. Kaya nga, pag binasa natin yung Bible sa mga pangyayari ng baptism, hindi naman laging ilog, hindi naman laging dagat. Di ba? Hindi laging bahay. Magkakaiba kasi nagbabago ang incidental. Then, expedient a method helps to carry out effectively. Another example, pagdating sa banal na hapunan, the Lord's Supper. Command, gather together to break the bread. Essential, syempre yung unleavened bread and fruit of the vine. And incidental, and slash expedient, can vary without violating the command. So yung incidental dito, yung number of cups, pagka ginamit mo yun, can be one or many. Wala tayong nababiolate din doon. Then, pagdating naman sa incidental, yung time of worship, kasi sinasabi doon sa Acts 20 verse 7, araw yung tinalian, hindi yung oras, mga kapatid. Huwag tayong malilito doon. Okay? So, hindi fix yung oras. Pwedeng umaga, pwedeng hapon. Pag tinignan nyo sa 1 Corinthians 11:23, sinabi ba nung umaga hapon? Wala, di ba? Then, incidental type of container. Pag ginamit mo na yung container na use of, it is a expedient. Ilagay ulit natin sa alignment. Essential, incidental, and expediency. Siyempre, it is a direct command. Then, disciple gather together to break the bread. Observe on the first day of the week, the element, bread and fruit of the vine. Then, incidental, details not specified as inuulit ko lang. Kanina sinabi ko na to. Time of worship, morning, evening, it is not fixed. Number of cups, type of container, it is a incidental. Then expedient, local method that helps carry out the command effectively. Using tray, individual and so on. Then setting schedule, hindi ko alam kung umaga ba dito o hapon, pero wala pa problema doon. Then, assigning server. Nabasa niyo ba ito sa Bible? Wala, di ba? Binabiolate ba niyo yung Biblia? Hindi. Kasi, tinutulungan itong expediency na to na mag-carry out yung essential things. Okay. Essential, parehas na yan kanina, must do, and so on. Hindi ko na isa-isahin. Kung nakita niyo na kanina. Ay, oras pa. When something stops being expedient, a method becomes wrong when it changes the command, add a different practice. Sabi kanina ni brother, there is a approved apostolic example. Then, contradict the scriptures. Example natin, Galatians 6, Galatians 1, 6 up to 10, if we change the gospel. So, ano yung consequences pag binago natin yung ebanghelyo? Matakwil. Ilagay natin ulit sa alignment. Command, sing. Expedient, use of songbook. Not expedient, magamit na ng musical instrument. Preach, use of microphone. Pagka gumamit na tayo ng another gospel, it is not expedient. Then, baptize, use a baptistry. Pagka nagwisik-wisik tayo, ay hindi na po yan expedient, mga kapatid. Catholic ang nakasan.
So, kaya na natin i-identify ang expediency? I think so. I think that's right. Identifying expediency, lagyan natin sa analysis. So, formula. Biblical compliance command plus helpful method, expediency. Use of songbook. But it is wrong if there is a command plus addition and change unauthorized practice. Dito tayo mga kapatid. Focus tayo ngayon dito. Exercise. Acts 8:35 up to 38. Find out the essential, incidental, and expedient. Verse 35. Sinong doon sa Bible? May Bible ba kayo dyan? Ayun ba sa akin? 35. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Find out the essential. Sakto. Sakto ba? 36. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At dakong may tubig. Siyempre yung daan, dakong may tubig. Sa estudyante yan, sa teacher. 37, Pablo. Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ko na si Kristo ay anak ng Diyos. Essential yung pananampalataya. Yes, pananampalataya. Huling bahagi. At ipinag-utos niya na itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig si Felipe at ang bating at kaniyang binautismuhan. Doon muna tayo sa experience. Yung kanilang sasakyan kasi yun yung ginamit para makarating sila doon. Then, essential. Yung ano, Umusok. kasama din yun. Kasi nandun yung act. Expedient pa rin yun. Sa yung kapwa sila ng puso. Yes, expedient din yung bad. Kasama yun. Maraming Christian. Oo. Pero nagsasabi pag hindi daw pareho ng puso. Hindi daw pareho. Kaya hindi pareho ng puso. Okay? Let's continue. Mahaba pa to, mga Isang oras pa? 1 hour. Conclusion. So, conclusion natin dito, if we fail to distinguish the essential, incidental, and expedient, we will fail to obey correctly, or either we will take away from them, or we will add. But when we understand rightly, we remain faithful and united. Hindi tayo magkakabaha-bahagi. Hanggang doon lang po. Salamat.